pero mahalaga rin ako. I'm Alisa. I'm Angge. I'm Nea. I'm Joe. So for today's episode, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanteng topic na madalas pag-usapan ng karamihan sa atin ngayon. Ito yung self-love and love for others. Self-love at love for others, mga simpleng salita pero ang daming ibig sabihin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa sarili at paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa iba? Tama. Sa episode na ito, bibigyan natin ng pansin ang dalawang topic na ito. Pero, para sa inyo, ano ang pagmamahal? Para masagot natin yung mga katanungan nyo, panoorin natin itong video ulit na to. Hello po. Hello po, ma'am. Yes po. Opo, sa akin po. Sige po. Opo, isasend ko na lang po sa inyo. Sige po. Opo, sige po. Thank you po. Oh, nandiyan na ba sila? Nag-video na ba tayo? Wala pa nga, paano eh? Sabi ko, anong oras sabi ko eh? Yung oras na. Kamusta ba? Ito. Nakadaming gawain, te. Hindi ko na alam kung ano gagawin. Alam mo, Alin, mukha ka na stress. Dapat matuto ka mong pumagi sa mga gawain na binibigay sa'yo. Obvious ba? Oo. Eh, wala akong ano eh. Kukunin, dami ko pang mga papel na ano. Dami pang hinihingi sa akin. Ano ba mga pinagawa mo? Di yan. Hindi, sa mga pang classroom, tsaka pang organization siya na. Sa research natin. Yun na. Kaloka. Hindi tama ka, no? Pabayaan ko kaya sila, no? Gabi ka naman. Siguro nga ano, dapat na siguro magkaroon ako ng time sa sarili ko. O dapat lagi ka na papahinga. Bigyan mo ng pahinga sa sarili mo talaga. Is an example of self-love that we need to know when we stop and rest. Pero dapat hindi palagi tayo bigyan. Eh sige na sige. After all, tao din tayo. Pero kayo, personally, meron ba kayong mga experience o karanasan about loving yourself? Yeah. Ako, based on my experience, pag may gusto ako lugar na puntahan, pinupuntahan ko talaga. Kasi, Sama. kasi nga, diba, parang doon ko siya na, yung sarili ko na, gusto ko itong puntahan. Kaya pupuntahan ko para sa sarili ko. Kasi diba, we only live once. Kaya pag may gusto kang gawin, gawin mo na hanggat kaya mo. Malay mo kasi baka bukas Oo, di mo pala alam. Last mo na yan. Sa akin naman, for me, loving myself is like, nagsa-self-isolation ako. Hindi siya in a way na parang selfish ako na wala akong paki sa inyo, doon muna kayo, ganun. Hindi. Kasi, parang that's just a way na nilalayo ko muna sa iba yung sarili ko. Like, nilalayo sa problema, sa isipin. Hindi naman siya sa parang pag nagsa-self-isolate ako is malungkot ako. Kasi pag mag-isa ako, parang doon ako nakakapag-focus sa sarili ko. Parang, this time ako muna, wala akong ibang iisipin. Nagagawa ko yung gusto ko. Ganun, di ba? May time ka sa sarili mo. Oo, tama ko yun. Ako naman, treat ko sa sarili ko. Kapag may pasok, hindi ko yung pera ko. Katulad kahapon, pumunta ko ng upay-upay, nakabilang ko ng langgit. Hindi mo rin kami Hindi mo pala sinama. sinama. Pero, totoo naman yun dapat. You treat yourself din. Kasi, deserve din Deserve. naman natin. Deserve. Oo, minsan, di ba? Sa akin naman yung nung time ng pandemic, hindi lang naman sa ayoko ng online class nun. Mas pinili ko lang kasi ng magtrabaho na para mabili ko lang din yung mga gusto ko sa Gusto ko nga nakapagtrabaho ako nung Ikaw, pandemic. Alam, sa bahay lang ako. Oo, din. Ako din. Ako sa tangali, natutulog pa eh. Di ba? Parang sa experiences natin, parang ang dali lang kapag sasabihin natin na choose ourselves or tayo naman, mahalin natin yung sarili natin. Pero, di ba, hindi naman natin maikakaila na minsan hindi rin nasusunod yun. Yeah. Lalo pag, halimbawa kayo, di ba, we're friends, gano'n. Humingi kayo ng favor. Siyempre, hindi naman siya ganun kadaling tagihan, tapos ang reason mo lang ayaw mo. Kasi parang gano'n, di ba? Kasi as a mapagbigay at mapagmahal na tao, mahirap yon, nakakakonsensyang hindi tumulong lalo pag mahal mo.
Diba may sinasabi nga tayo yung nagagawa mo out of love. Yung hindi mo ina-expect na kaya mo pala. Pero dahil sa favor sa iyo yun ng mahal mo, parang ganun, di ba? Siyempre, you will try your best. Kaya na-push tayo sa limit natin. Tama naman yun, pero we need set boundaries pa din. Kasi, di ba hindi naman palagi ibigay ka na lang ng bigay. Kailangan, magsiset ka pa rin ng boundaries kasi hindi mo naman alam kung Nakakapagod, nakakaubos yun. Hindi mo naman sure din kung babalik ba yung natulong mo sa'yo, di ba? Tama. Pauli tayo na papagod din, naubos din. Yeah. Pagbigay tayo ng Yung bigay. bigay. Parang umpisa parang napakalalim na. Parang late talks na. Dami nating pinagdaan. Pag talaga love, ay Diyos ko. Pero kagandahan lang yan eh. Nakaka-relate tayo na sabi natin mga experience na. Yeah. Kapag talaga usapang love, hindi kailangan maiksi lang yung usapan. Hahaba at hahaba yan yate, sa totoo lang. So, kaya nga, para mas pahabain pa itong usapan, punta na tayo sa kabila. Talakayin din natin yung isang topic natin, yung love for others. So, panoorin din natin yung video for that. Go. Oh, ano may ginagawa? Ito, nag-review para sa exam. Tambak pa ng activities, tapos may quiz pa bukas. Namumblema na nga rin kami sa pang tustos ko sa pag-aaral. Yung mga magulang, hirap din maghanap ng pambayad kung sa mga event sa eskwelahan. Ano pala ginagawa mo dito? Ay nako, kung ako sa'yo, alam mo, huwag mo isipin lahat yan. Ganito gawin mo. Ipahinga mo yung sarili mo. Alam mo, kahit marami tayong gawain, bayarin, kailangan di mo pa rin napapabayaan yung sarili mo. Kailangan, sarili mo pa rin yung unahin mo. Yung mga ganyang bagay, nagagawa ng paraan. Pero pag napabayaan mo yung sarili mo, ikaw din yung kawawa sa huli. Kaya ako, advice ko sa'yo, alagaan mo yung sarili mo, unahin mo yung sarili mo kasi yung mga gawain natin, andyan lang yan. Sige, siguro ganun ang gagawin ko. Sige, thank you sa advice Okay lang, pero ngayon, tuturuan mo na kita. Tutulungan kita sa review, pagre-review para hindi tayo bumagsak, di ba? Sige. Ito yung dito ko nahihirapan. Ano mo ba ka? Pinapakita din ng video na ito na yung pagiging present natin is nagpapakita din ng pagmamahal natin para sa iba. So true, kahit sa ganun na maliit na bagay, yung akala mo simpleng pagtulong lang, pero napapakita na pala natin dun yung pagmamahal sa iba. Pero alam nyo, para sa akin kasi, ang love for others is broader than self-love. Kasi parang ang dami, sobrang dami, as in, from maliit to malaking bagay, ang daming ways na mapakita natin yung pagmamahal natin sa iba. From, iba-iba din siya sa friends, sa family, tapos sa significant others. Hindi naman kasi pwede na pare-pareho lang kung paano mo mahalin yung isa, ganun din yung sa isa. Di ba? Minsan naman, we put ourselves to limit. Kasi minsan, nagagawa na natin yung usually natin, hindi natin ginagawa. Just to show them that we love them and support them. Totoo yun. Parang katulad niya sinabi tayo na. Oo, tama. Yung parang yung magugulat ka na lang na, ay, kaya ko pala itong gawin. Di ba? Yeah. Kasi, na-request ni ganito eh. Alam niyo Iba naman, talaga kapag nagmamahal ka, di ba? natatama ka talaga eh. Kahit ano talaga, kaya mong Kasi gawain sa eh. pagmamahal para sa Ako iba. ako rin. Oy, uy. Diba? Pero, ano ko lang, na-realize ko lang din, kung magmamahal tayo sa iba, hindi ba parang mas okay or maganda na buo muna tayo? Or mahal muna natin yung sarili natin. Diba? Parang hindi natin maibibigay yung love for others kung wala tayong self-love. Kung hindi natin kayang mahalin yung sarili natin. Kasi diba, parang for example, ano yung ibibigay mo sa ibang tao kung wala ka? Ang Diba? hirap mo na. Oo, saan ka maghihimala nun, di ba? Ubus ka na, tapos magbibigay ka pa. Wow, wala na matitira. Di ba? Parang ka makakabuo ng iba kung hindi mo naman kaya buo sa iba. Oo nga. Wala ka nang ibibigay sa iba. Wala ka nang ibibigay sa iba. Di ba? So, parang ang lalim talaga ng pagganong topic na to. Talaga pagmamahal. Oo. di ba? Walang panalim lang siya ng panalim kahit anong oras, hindi lang siya pang late night talks. Yeah. Diba? So, I think, yun lang, di ba?
parang araw-araw naman siguro na anuhan natin to, iba't ibang experience natin. So I hope yung napag-usapan natin is kaya natin i-apply natin sa sarili natin sa pang-araw-araw, di ba? So thank you guys. Thank you everyone for listening to our episode Heart Talks. Mahal kita, pero mahalaga rin ako. So, just remember to live your life to the fullest and don't forget, love yourself first, then others. So thank you guys! In life, we have limited resources like time and energy. And just like in economics, we face trade-offs. We can only allocate these resources to one thing at a time. When we choose to spend time on self-love, like resting or practicing self-care, we're using our resources for ourselves. But what happens when someone else needs our time and support? Here, the opportunity cost is clear. If one chooses to help the other, they lose out on the rest they desperately need. But if they focus on themselves, they might leave a friend in need. In economics, it's about allocating resources in a way that makes the most sense. Sometimes, balancing self-love with love for others is the best way to maintain harmony in our lives. Just like in economics, every decision has a cost, but by being mindful of how we spend our time and energy, we can create a more meaningful and fulfilling life.